Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. Good evening din sa mga regular nating manonood. Kahit ilan lang kayo. So, good evening sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, before we start, I would like to request, pakipress naman lang like, share, and if you are new to this channel, please subscribe. So, paki-subscribe na lang. Ano ba pag-usapan natin ngayong gabi na to? So, dumaan na yung 3 days of impeachment. Maraming mga comments, maraming komentaryo, kung ano-ano mga opinion na lumabas sa iba't ibang mga mamamayan natin at yung mga abogado, mga ordinary na mga commentators tulad natin na ngayon pa lang magbibigay ng opinion sa nakikita nila doon sa impeachment trial na ginanap sa nakaraang 3 araw. At marami tayong mapupuna. But as of this day, ang mainit na pinag-usapan itong nangyari kay Senator Chis Escudero, na nangyari nung unang araw pa lang, na parang naghulog siya ng bombshell. So yan ang pag-usapan natin. At bukod dyan, pag-usapan din natin itong pag-question ni Senator Lacson. Parang ayaw niyang tigilan talaga ito si Senator Marcolita. At bakit sabihin natin na napansin natin na ganyan talaga ang pag-uugali nito ni Lacson. I-recall natin kung ano bang mga ibang pangyayari na halos ganito ang ginawa niya. And of course, yung mga samot-saring mga pangyayari na naganap doon sa impeachment. So, magbigay tayo ng ating komento. At ito nga, tungkol dyan sa nangyari kay Senator Escudero. Now, in the first day before he opened, during the time na he opened the session or the trial sa impeachment, nagbigay siya ng opinion at desisyon with regard to the what we call this, the basis for the conviction of VP Inday Sara. So, sa kanyang pahayag, sinabi niya na based sa ating konstitusyon, it is stated na kailangan ang 2/3 vote to convict the Vice President. And that is 16 affirmative votes. So, yun ang basis. Yan ang basis. So, yun ang magiging dapat na kukunin na boto to impeach, to convict Vice President Sara. At alam naman natin kung ano ba ang sitwasyon right now dyan sa Senate with regards to the sa voting, kung sino ang papabor for the conviction and sinong aayaw sa conviction. Right now, sa tingin natin, dahil 9 na nga yung negative vote, that is hindi sila papayag na makonvict si VP Inday Sara, so malabong makuha nila yung affirmative vote. So, yan, question din nag-raise din ng question si Senator Lacson. Pero nung sinabi yan ni Senator Chis Escudero na siya ang presiding officer, walang nag-object. So walang nag-object. Nagbigay ng parang manifestation si Senator Cayetano after pagkatapos na nung second day na kinonfirm niya na nakalagay na sa journal, naka-ano na yung desisyon na yun, at tinanong din niya ni Senator Senator Lacson kung yan ba ang kanyang desisyon, na sinagot naman na yan not withholding the fact na meron pang
magsampa ng reklamo with regards to that decision na binigay ni Senator Marcolita. Marcolita, lagi Marcolita. Senator Chis Escudero. At yan, dinagdagan ni Senator Cayetano na ang ibig sabihin yan na doon sa 24 senators, kung hindi ka mamatay, hindi ka mag-resign or mapatalsik completely or finally or with finality na talagang ikaw natanggal sa pagiging senador, na tandaan natin it needs 2/3 vote din para matanggal ang isang senador sa kanyang posisyon. Meaning na Senator Jinggoy at Senator Marcolita ay kung hindi sila bumoto, it means a negative vote for the conviction ng VP Inday Sara. Pero ang sabi ni medyo catchy rin si Senator Cayetano, that sinabi niya na dapat naman payagan si Senator Marcolita, they should not be prevented in attending the impeachment hearing kung magkaroon na ng votation or prior to that. Medyo catchy dahil gusto naman niya maka-attend ang dalawa at makatulong to whatever purpose, lalo na Senator Marcolita, na siguradong malaking gamit yan sa impeachment hearing na yan, na magpahayag ng kaniyang mga opinion. So yun ang sinabi naman ni Kiko Pangilinan, dahil may president na ngayon sa kaso ni Trillanes at kay Senator De Lima, so posibleng pag-usapan yan para mapa-attend sila. So nakita naman natin ang pakiramdam ng mga majority senators. Parang sila parang nabigla. Di ba? Nabigla sila sa binigay na motion or decision ni Senator Chis Escudero. Bakit biglang ganyan? So, ibig sabihin, kahit na si Senate President na si Gatchalian, nagulat. So, ngayon, mga usap-usapan, at sa tingin ko, I don't know kung may basis, pero para sa akin, parang sa tingin ko, nakaplano rin. So, this is a very incredible story na kung titingnan natin, nakaplano ba talaga? Anong ibig sabihin? Ang pagsabi ni Jesus Escudero dyan sa to finally end the controversy na pwedeng ibaba ang number of ang denominator or the determination ng conviction ni VP Inday Sara. Pwedeng ibaba to 20, 18 pa nga yung sinasabi, so that they can attend a lesser number ng 2/3 vote. Pwede 12 na lang, pwede 13. Pero dahil nga sinabi ni Senate Presiding Officer dyan sa impeachment trial na si Chis Escudero na 16 talaga, nabigla talaga sila. Ngayon, yung sinabi ni Lacson na pwedeng merong isa dyan sa majority na magsampa ng kaso or anybody outside of the Senate na pwede mag-file ng reklamo sa Supreme Court questioning about that decision na 16 lang talaga ang number to convict VP Inday Sara. Pwede yan. Yun din ang mga dyan, mga move na gustong gagawin ng majority. So, medyo dahil sa statement na yan, nabuhayan yung mga DDS, yung mga pro Sara Duterte, tulad tayo, na parang pumabor sa atin ng malaki yan. Kasi alam na natin na mahirapan sila kukunin yung 16 na votes na yan. With the 9 members na nandito sa minority, medyo mahirapan talaga sila. I don't know kung anong gagawin pa nila. So, ang nangyari dyan, yung mga plano nila na ito ikulong or
patawan ng kaso para maikulong, parang napipigilan. So may duda sila kay Senator Chis Escudero na parang Trojan horse daw. Parang linagay sila dyan para mismo from inside sirain yung plano nila. Kung may katotohanan yan, napaka-incredible story yan. Napakagaling na kwento. So ibig sabihin, ang paglipat ni Chis Escudero from majority to minority is not hindi lang yung pagprotek sa sarili niya para hindi siya mademanda, kung hindi, itong plano na to na pagdating niya dyan, dahil nung una kasi, part of their agreement talaga, kasi alam naman nila kung si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President, which is siya naman talaga ang nakatuka na magiging presiding officer as stated dyan sa rules ng Senate at sa Constitution natin. Pero dahil nga kulang siya sa kakayahan dahil hindi siya abogado, kaya nag-elect sila ng Senate President at inalaw nila yan. At ngayon, yun ang nangyari. So, maraming nagdududa na ito si Chis Escudero talagang totoong Trojan horse yan. Plinano nila yan. So, yung paglipat niya na tinakot siya ni Boying na ididemanda kung hindi ka lilipat para makuha nila yung majority. Kasi on that time, hindi talaga nagsasalita si Chis Escudero. Later na lang siya na ayaw niya ng kaguluhan, gusto na niya na magkaroon ng settlement ang mga conflict yan sa loob ng Senado at magsimula na yung trabaho na dapat naman gagawin ng Senado. Yun ang sabi niya. Pero sabi ng iba, pain lang pala yun. Pain lang daw. Napakaganda namang plano yun. Kung totoong yan talaga ang plinano nila, Senator Cayetano, na lumipat ka doon, paglipat mo, siguro yan naman ang deal na binigay nila sa iyo. Kung lilipat ka, ikaw magiging presiding officer dyan sa impeachment trial. So yung una mong ginawa na impeachment, i-duplicate mo lang yun. What in other reason? So ibang reason na naman. At ito ngayon, dyan sa denominator, kung ilan talaga ang basis for the conviction. So yun ang lumulutang ngayon. Kaya malaki ang balita na si Chis Escudero ay mapapalitan as Senate presiding officer dyan sa impeachment trial. I don't know kung anong paraan. Baka naman si Sherwin Gatchalian ang ipalit nila. Paano na lang yung 3 araw na hearing na yun? Buwid na yun. Yun ang gusto nila mangyari. Para hindi ma-carry over nila yung 16 votes na yan. Yung decision ni Senator Chis Escudero na mawala na yun, o di wala na yung 3 araw na yun. Hindi na yung kasama. So, no investigation na nangyari, no trial. Kung ganyan. Dahil tatanggalin nila si Chis Escudero. So, question na nila yung with regards to the appointment o pagboto nila ng presiding officer. Na ngayon, ito, ironic din naman dahil sina mga DDS na abogado tulad nila ni Abu Victorion, Attorney Torion, nagsampa with regards to that issue na hindi talaga po pwede na mag-elect ng presiding officer for a trial impeachment, for an impeachment trial na gagawin dyan sa Senado. Kasi nakasaad na sa ating konstitusyon na kung hindi presidente or any other officials ng ating pamahalaan ang magkaroon ng impeachment trial, kailangan ang mag-preside is the Senate President. Na yun nga ang hindi nangyari kay Chis Escudero. So, question din ito. Kung kasi nakasampa na yun sa Supreme Court, mag-decision ang Supreme Court na hindi, hindi yan po pwede. Kailangan yung Senate President. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila dahil hindi nga, pero dalawang rin yun. Kung sabihin na pa rin yun, yung decision na yun, yung 3 araw na hearing na yun or trial na yun, i-acknowledge nila as legitimate. So, yung opinion yung decision ni
Senator Jesus Escudero, ano pa rin yun, valid pa rin. So yun ang problema niyan. Kasi sigurado kung mangyari man yan, talagang aalisin nila yan. Aalisin nila, papalitan nila sa gusto nila. At malamang ito si Win Gatchalian ang gagawa niyan. So, ito medyo magulo nga ang pangyayari. At I hope hindi kaagad magdesisyon ang ano niyan, ang pabayaan na lang yan ng Senado or any other decision made by the Supreme Court na mag-overall din dito sa motion na yan or sa reklamo na yan with regards to the legitimacy of the presiding officer dyan sa impeachment trial court, or lalabas yung desisyon ng ibang sinampa na mga demanda dyan sa Supreme Court tulad ng unconstitutionality ng impeachment mismo. Kasi kung lalabas yun, di wala na lahat yan. Matigil na rin ang impeachment trial na yan. Kaya nga, ang iba nagdududa na Senate Presiding Officer Jesus Escudero will do a duplicate, will do a repeat nung ginawa niya na pag-shield doon sa unang impeachment case ni VP Inday Sara. So parang nataksilan itong mga majority ngayon, mga bataan ni Bangag. So ganyan ang mangyari. Sana ganyan ang mangyari na tuluyan ng bumalik na si Escudero. He have his reasons. At maganda ang gagawin niya kung yan ang gagawin niya. Kung gusto lang niya ng safety sa kanyang career as senator, pwedeng lusutan niya lahat ng mga criticism na binato sa kanya kung yan naman ang mangyayari. Maging hero pa siya, di ba? Di ba ngayon nag-iba ang tingin ng mga tao sa kanya nung nagbigay siya na with regards to that matter na 16 dapat, di ba? Kaya nga itong issue ng Trojan horse, lumulutang ito. Dito naman sa side ng mga sa kampo ng Malacanang. Dududa na sila ngayon kay Jesus Escudero. Kaya hindi naman yan matutulog yung mga yan. Maghanap ng paraan yan na mapigilan yan. So ganyan ang sitwasyon. So titingnan natin kung anong mangyayari. Ngayong darating na mga linggo, araw na habang nagpatuloy itong impeachment trial ni VP Inday Sara. So yan na yung topic na yan. So yung susunod nating pag-usapan yung mga highlights doon sa cross-examination ng witness. Talagang napapatunayan na walang bigat, walang ka-effect itong witness nila na si Kalilong. Hindi niya alam na may na nag-hire si VP Inday Sara ng hard killer, na nag-contract si VP Inday Sara, may inontrata na hard killer, hindi niya narinig, hindi niya alam. Then doon sa yung 2-minute video na pinapakita na nagsalita na si VP Inday Sara, wala namang nag-contradict doon. Even the defense lawyer, hindi naman nila sinabi na hindi nangyari yun. But ang authenticity ng video na hawak niya na prove daw niya na authentic dahil nakita niya sa Zoom lang at dinownload niya sa computer. Yun lang ang paraan. At ngayon kini-question pa yung niya. O gaano ba siya ka legitimate na mag-sorry ng ganyang mga video? Sa kanyang experience as stated by Senator Robin Padilla, masyadong questionable. 2 linggo o 2 buwan ba yun na nag-training siya, o 2 linggo lang pala, ganyan na siya kagaling. To attain a degree of professionalism at saka expertise in that field, kailangan ka ng years of experience para makuha mo talaga ang skill na yan na pag-determine sa mga ganyang problema with regards to video, kung totoo ba o hindi.
Ngayon, hindi malaman kung sino ba talagang ang original source, saan ba ang original video na yan. Di ba? Yan ang mga kini-question ni Attorney Narbasa sa kanya. At lumabas din doon na dalawang affidavit. Yung affidavit during the time of Director Santiago, na hindi nga nila nakita na may value pa na i-file yung kaso na yan, ang grave threats na yan, parang walang basihan. Pero pagdating kay Boying, dahil sinabi rin ni Narbasa, tinanong kung saan ba galing yung decision na yan, na i-file na yan sa DOJ, file na inutusan yung NBI. Sinabi niya sa pinuno ng DOJ. Saan ba galing? Sino nag-utos ng pinuno ng DOJ na si Boying Rimulya nung panahon na yun? Alam na natin kung sino. Na nung huli sinabi ni Attorney Narbasa na i-withdraw niya yung statement na yan kasi alam natin kung sino ang mag-utos lang na may kakayahan kay Boying Rimulya. Alam nga namang kapwa Department Secretary mag-utos sa kanya. At yung presidente na bangag. So bakit importante na ma-determine kung saan galing yung utos na yan, na i-refile ang pangalawang affidavit na yan, na ni-revise na, iba na yung pirma doon sa mga recommendation, mga papeles, iba na. Yung mga tinanong ni Attorney Narbasa kay Kalilong, hindi niya mapasubali yan, lahat sumasang-ayon siya na tama yung mga sinasabi ni Attorney Narbasa na ultimately magpahina doon sa kaso ng impeachment. So, bakit kailangan ma-determine kung saan ba talaga, sino ba talaga nag-utos? Kasi kung si BBM, na alam naman natin kalaban ni VP Inday Sara, ay politically motivated. Yung sinasabi nila na motu proprio daw yung DOJ mag-imbestiga, hindi totoo dahil may utos eh. May utos na isampa yung kaso na yan. So ano bang purpose ni BBM na mag-utos ng ganyan? Di ba politika? Di ba? Politika. So hindi na matanggap yung mga ebidensya na yan dahil politically motivated. At nandiyan nakalagay yan sa rules ng Senate pag ganyan ang dahilan dyan sa impeachment trial, sa mga sinasampang mga impeachment charges, talagang hindi na valid, wala nang bigat yung mga ebidensya na yan at mapawalang bisa yan. So yun ang move doon kay Attorney Narbasa na inulit-ulit talaga niya kahit na yung movement, yung pagdala ng ebidensya papunta ng Senate, inulit-ulit kung paano nakarating doon yung chain ng pag-handle nila ng ebidensya hanggang makapunta yun sa Senado. Kasi kung meron lang time na may lapses lang, ibig sabihin may hours naglalapse, hindi mo ma-determine kung nasaan na yung ebidensya na yan, wala na yan. Failure na yan sa pag-handle mo ng evidence. Pero iba kasi sa Senate, hindi naman katulad sa korte, inalaw pa rin yung ebidensya na yan. I don't know kung i-questionin ba ulit yan ng defense. So yun ang nangyari. So bukod dun sa question ni Senator Padilla na pinakita na napakagaling naman, ilang linggo ka lang nag-training na masasabi na natin expert ka. Pero hindi naman yan pinasubalian ng defense. Kung si VP Inday Sara ba talaga nagsalita, talaga siya naman nagsalita. Pero ang problema lang, paano pag-handle ng ebidensya? Baka doon sa original, hindi yan ang sinabi ni VP Inday Sara. Paano ngayon yun? Or yung ebidensya na hawak nila, iba doon sa hinahawakan ng defense team. So ganyan ang punto doon. At doon naman sa company ni Kalilong, bakit supplier lang pala ng mga gadgets? Tinanong siya, paano ka nagkaroon ng training? Kasi kasama pala doon sa parang instruction, parang bibili ka ng isang item. So
tuturuan ka paano gamitin. Ah, bibili ka ng anti cyber crime mga gadgets na para sa NBI, meron kasamang tutorial or training. Ganun lang. It doesn't mean na expert ka sa ganyang bagay. Tinuturo lang sa inyo paano ang functions, paano ang mga gamit doon sa mga component ng gadget na yan. O, ganun lang, pero wala doon sa very touchy or technical side ng pagiging talagang nagsusuri ng mga ganyang mga videos. No? So, hindi siya legitimate na witness. No? Nasabihin niya na ito ang totoo, itong authentic ito, ganyan. Tsaka yung source niya malabo. Isa rin sa mga presentation ni Senator ni Attorney Narbasa, CG Narbasa, yung pinapakita nilang video na di nga paulit-ulit na ang great threats ni BP Inday Sara, paulit-ulit na yan nga pinapakita even sa foreign media, paulit-ulit, pero hindi sinama yung mga statement ni Attorney Zuleika Lopez. Ang paano nagsimula, what leads to the statement na BP Inday Sara, bakit nakapagsabi siya ng ganyan, at doon pinakita. So nakita natin, dahil pala nagprotesta ito si Attorney Zuleika Lopez, bakit dadalhin siya sa women's correctional dyan sa Mandaluyong, na wala naman, na under detention naman siya sa Buaya House of Representatives. Tapos ito-transfer siya doon na walang proper investigation or hearing or notice sa kanya. Di ba? Talagang pure harassment at persecution ang ginawa. Kaya doon sumabog si BP Inday Sara. So there's a reason na ginawa niya yun. Hindi lang out of rage or merong basihan sa kanyang pagkagalit. Di ba? Sabihin na iba, masyadong pikon. Hindi yan pikon. Talaga, hindi naman kansyaw lang yan na dapat mapikon ka. Talagang may event na nangyari na dapat naman protektahan ni BP Inday Sara ang kanyang mga tao. At sinabi pa noon sa prosecution na ganyan daw, may fear si Romanov na yan. May fear si Inday Sara kaya dumating sa ganyang punto. Ang tagal na ni BP Inday Sara na walang security. Anong sabi niya? Kukuha ko ng sariling security. Nagwawala ba siya? Hindi naman. Di ba? In fact, may gusto nga ibalik yung chief PNP noon sa kanya na mga hindi niya pinipili na mga security na galing sa police, hindi niya tinatanggap. Di ba? Kung nagalit pa siya, tanggap lang siya ng tanggap or demand ng demand, pero hindi siya nagdi-demand. Yung secure lang siya. Kung saan siya secure. Yun ang kinukuha niya. So, sabihin mo na pikon, hindi. Natural lang yan. Kasi si Sara, napaka-concern sa kanyang mga tao. Concern siya sa mga taong nagsiservisyo sa kanya. Kaya talagang dipinsahan niya. Nagagalit siya. Kasi klarong-klaro naman ng pangapi mo for political purposes. Di ba? Ganun yun. So, diyan na yun sa kaso na yan, yung isa sa mga highlights dyan sa hearing na yan, na sa tingin ko talagang sa mga objection ng prosecution, talagang parang nasuplak sila ng husto yung pag-present nila ng witness. At ito ngayong sunod na Martes ay ipipresenta nila si anong pangalan nitong another NBI agents. Nasa tingin ko minensyon na ito ni Matibag, at malamang si Matibag magsalita din diyan. Hindi Binloan, abogado yan. Kalimutan ko yung name. Malamang ito ang pinaimbestiga ni Matibag, na mayroon na raw silang nakitang tao na actually hindi naman hindi pininpuin na tao na yan, parang third party
na yan daw ang kinausap ni BP Inday Sara. Yun ang ipipresenta nila. Kaya dinidefer nila ang sa third day yung pag-present ng kanilang witness na taga-NBI. So yun ang ipipresenta nila na talagang magsasabi na si BP Inday Sara nag-hire ng assassin. Yun yung papalabas nila. So titingnan natin kung magkaroon presentation, then magkaroon ng direct examination, redirect, then of course magkaroon ng cross yan. Doon na natin malalaman ang kasinungalingan na naman na ginawa ni Matibag. Si Matibag yan ay nagplano niyan. So pinahantay nilang subpoena kay Attorney Zulaika Lopez kaya gusto nilang umakin pero wala pa naman natanggap sina Michael Pua. So malalaman natin sa Martes kung talagang ipatawag si Attorney Lopez at yung isa na mga agent ng NBI na magtuturo may assassin na hinahire si BP Inday Sara. Antayin natin yan. Tingnan natin kung gaano kasinungaling yung pagsasabi niya. Nakita na nila yung taong hinahire ni BP Inday Sara. Na ito, hindi lumabas ito sa impeachment charges. Hindi ito nakasama, walang ganyan. Pero nung tinanong kung are you going to present a witness with regards to the assassin, sabi nung si Binloan, yes. Yun ang ipipresent nila through that NBI agent. So ganyan ang hantay natin ngayong Martes. So other issue, itong kay Lacson, nasubra niyang hindi lang galit, pagkamuhi kay Senator Marcolita kasi binuyang-yang ni Senator Marcolita ang totoong pagkatao ni Lacson na talagang pinoprotektahan niya ang mga malitagang ang Pangulo, pinoprotektahan niya ang lahat na tumanggap kasi sindikato nga sila Ngayon na open up itong totoong karakter ni Lacson na noon ay nagpapanggap na crime buster daw. Ngayon kasama pala sa crime. Kaya napapahiya siya. Yan din ang ginawa niya if we recall nung magnetic lifter na umabot kay Paildon at na-mention yung with regard to doon sa simento na technical smuggling na ginawa ng anak niya na dinideny na hindi daw niya alam. Napaka-imposible, yun ang negosyo nyo na barko-barkong mga simento na hindi nagbayad ng tamang buwis, na yun ang negosyo ng pamilya nyo. Napahiya siya doon kaya tiniran niya si Paildon. Ganyan ang nangyari noon. Talagang sa mga yan din ang sistema, press conference, sinisira niya si Paildon, na ganito si Paildon, ganyan. Hanggang numating ang point doon na sino bang totoong corrupt. Kasi gusto nang ipalabas na Lacson noon na si Paildon talaga involved dyan sa smuggling ng droga. Doon sa tawag nito, yung magnetic lifter. So, lumabas ngayon ang issue na sino bang mayaman sa atin kung si Paildon ang titingnan natin ang buhay. Pinakita yung bahay ni Paildon na taga Cugio lang pala yan. Alam mo na sa Cugio, puro mga blighted area yan mga wala namang titulo ang mga bahay dyan. O pinakita na tagpi-tagpi lang yung bahay, simento lang na hindi pa nga na-finish. Yan ang bahay ni Paildon. Pero pinakita din ng pinagtapat ang bahay ni Lacson sa Ayala Alabang. Ang laking pagkakaiba. So mga tao nagkaroon ng impresyon na talaga ito si Lacson noong pa. Talagang corrupt na yan noong pa. Ang pangtakip lang niya tulad ng ginawa ni Bangag na siya ay crime buster, na anti-corruption SARS siya, na kasama naman siya sa corruption ngayon kasi kasama siya sa Malita, tumanggap ng Malita, Senator Soto. The same style ang ginagawa niya ito naman kay Marcolita kasi hindi lumabas na magaling siya na investigator, magaling siya magtakip. Walang klarong investigation,
pinatulog yung kaso, ayaw tumbukin kung sino ba talagang involved dyan sa flood control controversy, sa scam na yan, sa pagnanakaw na yan. Ngayon, nabuking siya kay Senator Marcolita. That leads to this pagkahuli ni Senator Marcolita. Pero kinukosyon ni Senator Marcolita ang kanyang mga kasama sa Iglesia ni Cristo. Dahil labanan nila ito legally through the court. Dahil alam naman nila na walang ebidensya yan, na hindi, it will not stand in court. Kaso lang, itong Sandigan Bayan, alam naman natin na bayad din ng malita yung mga judges dyan. O ganyan kabilis. Nag-issue ng nagsampa si Boeing ng Biyernes. Sabado Linggo nagtrabaho ang Sandigan Bayan. Pagdating ng Lunes, nakaraang Lunes, meron na kagad waran. No. At ngayon naka-confine si Marcolita diyan sa PNP General Hospital. Kini-question pa ni Lacson na pera daw ng tao 'yan. Na nakalagay naman doon sa rules ng PNP General Hospital na any government official or any personnel pwedeng ma-hospital dyan sa PNP General Hospital. Kaya wala lang talagang siyang sinasabi na people's money daw. Bakit ba? Yung ninakaw ninyo yung malita nila, hindi ba malita, hindi ba people's money yun? Matindi pa yun dahil bilyonis yan. Samantalang yung pagkakumpay ni Senator Marcolita na government official din naman siya, kini-question mo pa. So nakita mo parang babae, di ba? Ganyan babae pag magalit. Talagang hindi ka lulubayan kung hindi makaganti. Nakaganti ka na nga, di ba? Pero kabado ka, baka maging vice president niyan, nyari ka, magtatago ka na naman. Alam natin kung saan ka noon nagtatago, di ba, sa Hong Kong? Ang dami mong atrasong ginawa at ngayon, unti-unting bumabalik sa iyo. At ito nga, ang pagkasira ng pangalan mo, isa na yan sa mga karma. Baka sa kaluluwa ni Corbito at ni Dacer, gumagana na. Kasi na-dismiss na yung una mong kaso. Hindi linalaban ng tawag nito, attorney, abogado natin sa bansa natin. So ganyan ang kaso ni Lacson. Talagang siya, sa sobra niyang pagkasira, gusto pa niyang bawiin ng pangalan. Wala na, alam na namin kung anong karakas mo, Senator Lacson. So dito naman sa pagbisita ni VP Inday Sara, na kini-question naman ng DOJ, bakit inalaw daw, pina-explain yung PNP, bakit inalaw ninyo na makabisita si VP Inday Sara, sina Robin Padilla kay Senator Marcolita? Ano magawa ninyo? Ni-request ni Senator Marcolita na gusto niyang kausapin si VP Inday Sara. So pagdating ng mga ilang araw, malalaman din natin kung anong pinag-usapan at magandang bagay yan. So ibig sabihin, hindi si VP Inday Sara pinabayaan yung mga taong sumusuporta sa kanya. Talagang nakatutok siya dyan sa mga tauhan niya, na talagang tumulong naman sa kanya in all aspect. At ito nga, parang concluded na yan na talagang Senator Marcolita maging Vice President. Kahit na maraming nagsasabi na baka si Senator Padilla, pwede rin naman si Robin, walang problema. Malakas din naman, nag-number 1 nga yan malakas yan sa tsaka si Robin, nakita naman natin yung pagtanungan niya kay Kalilong. Wala nga abogado na kapagtanong ng ganyan, siya lang, di ba? May common sense kasi si Robin kung magsalita. So pwede yan, either Marcolita or Robin Padilla. At kung kayang magpakulong ni Marcolita, kaya rin ni Robin Padilla. Kung yan ang mangyari. Pero sa tingin ko, dahil nga meron ding dinalang dito sa mga gumawa sa kanya ng ganyan, talagang maging Vice President yan, si Senator Marcolita. Makalawas yan dyan. Tingnan mo, mananalo yan sa kaso na yan. Hindi naman yan
kahit mag-decision din ng Sandigan Bayan, pwede pa yan iangat sa Supreme Court at doon yan ma-acquit tulad na nangyari kasi kay CJ Corona. Sabihin lang natin na medyo magtagal pero 2 taon na lang yan eh. 2 taon na lang si Bangag. Kahit anong gagawin, hindi mapipigilan yung oras na yan. So, yun ang bantayan natin. Itong mga pangyayaring ito. Ngayon, parang simula ng mga rallies na gaganapin. Ngayon, medyo inulan lang yung rally dyan sa Lipasan Bonifacio. But gawin na nilang linggo-linggo. Pero dapat naman, hindi naman araw-araw din. Every other day dapat may talagang rally. At doon sa Mindula mismo ang rally. Tulad ng kapanahonan namin. Kahit anong oras may rally. Di na turiti si Marcos Sr. Daming rally. Kahit na ilan lang. Rally dito, rally doon. Mindula. Sa UP. Daming rally. Daming walkout na nangyari nung araw na yun. Ng panahon na yun. So, dapat talagang tutuhanan natin ang pag-attend ng rally. Yan lang talaga ang that's an equation na dapat hindi mawala dito sa mga protesta na ginaganap natin laban dito sa napakakurap na administrasyon na to at makamit natin ang hinahangad natin na region change. O kung hindi, yung mga balak nilang gagawin like Constituent Assembly, mapipigilan natin at mapipilitan sila sa eleksyon na hindi naman sila mananalo. Ayaw nila magka-eleksyon dahil hindi sila mananalo eh. Ano pa ba? Mananalo ba sila kay Inday Sara? Kahit sabihin nila, maaga pa, ano maaga? Bilangin mo yan, 1 year and 6 months na lang yan. Simula ng July. Itong July na to. Magsuna siya. Ngayon nga, maraming nagreklamo nung rally sa IDSA na nakakasagabal daw, nalilit sila. Paano na ngayon? Lubog sa baha yung IDSA. Maraming lugar na lubog sa baha, hindi kayo makakapasok. In fact, suspended nga yung mga klase. Mga trabaho na iba, suspended. Lulubha pa to dahil sunod-sunod ang bagyong darating sa atin. At hindi kayo nagrereklamo, yung mga dilawan. O di mag-post kayo sa media. O sa social media or sa mga balita nyo palabas na hindi kami nakalabas dahil nga sa bagyo, dahil nga sa flood control na ninakaw ng pamahalaan na to. Walang flood control kaya ganito lubog sa baha ang Metro Manila kaya hindi kami makapasok. Hindi niyo masabi yun dahil alam naman na magka-lab-lab na kayo sa ng Bangag administration, mga dilawan at yung mga komunista, mga nagkunay-bans na kayo, magkasama na kayo sa sindikato. O mga pinuno nyo, nakatanggap din ng malita eh. So, ganyan ang reality check natin. Ang darating na itong matinding pag-ulan. Ang mga pangako ni Bangag, wala. Mabubuking din. Ang mga pangako niyang nababali na walang kahit isang nagaganap. So, siguro medyo mahaba na itong natin pag-uusap. We have discussed ilang topic na, so we have to end this tonight. At I hope before you leave this channel, paki-press naman ng like and then try to share this video to your friends if okay sa inyo yung video na to, then subscribe to Justin Top News Page. So maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi sa ating lahat at God bless po. Salamat po sa pagdalo ninyo dito sa Justin Top News Page. Thank you po.